Hi Earth Angels! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This reading is a love message for no specific sign. This is for anyone, general love reading. Kaya maaaring mag-resonate o hindi. Pero pag nag-resonate, comment nyo para alam ko. Kamusta kayo guys? Comment present para alam kong nanonood kayo. Tingnan natin ang energies connected sa'yo sa love life mo. Okay. Kuha muna tayo ng angel numbers. Tingnan natin. Anong angel numbers para sa'yo, para sa ating lovely viewers? Okay, tumalon. 999! Wow! Release! Endings are new beginnings in disguise. An ending symbolizes the closure of one door and the opening of another. The whisper is reminding you to release and allow. It is in the release where the magic happens. Oh my gosh, guys. May nagtatapos at may bagong simula. Kailangan mo mag-release. Merong something na nag-hold on ka ng matagal. Pwede yan pag-uugali mo na kailangan mo nang i-release or kailangan mo nang i-let go. Paniniwala mo, sitwasyon, tao, lugar, bagay, kung ano man yan, kailangan mo nang i-release. Habang nire-release mo yan, the magic happens. This is a blessing. Kung ano man tong magic na to, this is a very positive energy. Affirmation, doors open for me where others have closed, bringing transformation to my mind, body, and my soul. Alam mo, you are connected to someone na hindi nakakabuti sa'yo. Kaya pag nirelease mo yung taong yan, magkakaroon ng transformation sa buhay mo. This can be anyone. Pwede yan katrabaho mo, or pwedeng ex mo, pwedeng karmic connection, kahit sino. Kahit sino to guys. Ikaw yung nakakaalam kung sino itong taong to na hindi healthy para sa'yo. Sinasabi dito na pag naalis na yan sa sistema mo, magta-transform ka at yung transformation mo ay hindi basta-basta. This is a blessing sa isip mo, sa katawan mo, sa soul mo. You will be a better person. At i-claim mo tong doors open, ibig sabihin opportunity eh. So comment nyo dyan, claim opportunity. Claim new beginnings. Ayan, may new beginning para sa'yo. Isa pa nga, ano pang mensahe sa mga lovely viewers natin? Alam mo, malaking malaking transformation to para sa'yo. Grabe, nafe-feel ko. 1515 creativity. Keep accessing the creative connection that you feel to the divine. The whisper speaks through your creative connection, allowing you to express the beauty that is within you and connect you to the love that is around you. So mag-pray ka daw palagi kasi palagi kang ginagabayan at tinutulungan ka to spread the love. Marami kang na-inspire na mga tao eh. And your creativity is also showing to other people na kung ano yung blessing na na-achieve mo sa buhay, it's an inspiration sa kanila. Affirmation, creativity is my birthright. As I express my creativity, I feel a beautiful flow of love and connection. At maraming humahanga sa'yo sa ginagawa mo. Kung ano man tong creativity, creative project, something na nakikilala ka or naririnig ka, merong beautiful flow of love and connection. So, i-claim mo tong mga magagandang energies na to. Comment, claim creativity, claim beautiful flow of love and connection. Grabe. I feel na you are someone very talented. Maraming humahanga sa'yo. Okay. And may mga angels na gumagabay sa'yo, tumutulong sa'yo. Isa pa nga. Okay, isa pa. Meron pa ba? Okay, meron. Ito, 1818 optimism. Successful manifestation of your abundance is near. Higher levels of optimism are needed as new abundant beginnings are on the horizon. Brighter days always come after the darkest of nights. So, i-claim mo na to kasi merong successful manifestation. Basta palagi kang optimistic. Ibig sabihin, positive yung energy mo. Masaya ka, kiniklaim mo yung mga blessings,
Tsaka isa pa, pinaghirapan mo to eh. Marami kang pinagdaanan para ma-achieve mo itong success sa manifestation mo. Kaya deserve mo to. Affirmation, everything is in perfect order as I enter into this next chapter of my journey and connect to the abundance that is near. May journey ka, there's a big change na nagdadala ng positivity sa buhay mo ngayon. So, yeah, this is current to eh, sa current situation mo to. So, i-claim mo na to. Comment, claim abundance. Or comment, abundance is near. I-comment mo din yung claim successful manifestation. Tsaka yung claim optimism. Grabe, brighter days always come after the darkest of nights. Alam mo, hindi ka dapat mag-alala. Kasi, merong liwanag. Okay, tingnan natin ang love energies sa inyo ng person mo. Love energies. We have anticipation. Embrace the sweet anticipation of love's arrival in your life. It's coming. May paparating, guys. This is someone na magkalayo kayo. May travel papunta sa'yo. And I just saw 555. Oh my gosh! Ayan. 555 angel numbers. Okay, ano pa? The X, healing from past heartbreak takes time. Be patient with yourself. Okay, isa pa. Gifts, love's greatest gift is the ability to truly understand one another. Alam mo, there's someone na hindi naka-move on kasi iniisip ka pa rin, tingin niya sa'yo ay isa kang gift or regalo ka ng universe sa kanya. Nag-heal, process of healing. Okay. Ex mo yan. Yeah, ibig sabihin nagkaroon ng separation with this person. So, tingnan natin from the tarot, yung nasa bottom of the deck or yung overall energy is 4 of Pentacles. Okay, nag-iipon ka ng pera. This is also someone holding on too tightly. This person wants to stay in your life. Kasi you add value to his life. Mahalaga ka. 9 of Wands. The High Priestess. 8 of Swords. The Empress. Okay, so itong person mo na nag-hold on, nakita ko gusto niyang bumalik sa buhay mo, pero parang nag-hesitate siya kung paano, nag-aalala siya. Kasi, sobra kanyang mahal. In love siya sa'yo. Grabe, oh. This person sees you as the Empress or the Divine Feminine. 6 of Wands. So, this is someone na sikat or maraming humakanga dito sa taong to. Leader. Yeah, this person is a leader. There's victory. Nag-hold on siya sa'yo eh. Okay, tingnan natin yung mga cards dito. We have 8 of Wands, the World, the Emperor. Oh my gosh, the masculine energy is here. Divine masculine, I mean. Tapos, nandito yung Knight of Cups, the Hermit. The Hangman, the Hierophant, Queen of Pentacles, 2 of Wands, Ace of Pentacles. So, there is communication or travel towards you. Ganda nito, oh. Ayan, mayroong travel. Galing pa sa ibang lugar o sa malayo. Meron siyang gustong sabihin. Okay, the world travel ulit. This is someone na nagkaroon na ng pagbabago, nagkaroon ng healing sa buhay niya. Ang daming nangyari dito sa connection na to. Yung mga pangyayari na yan, it brought this person a new beginning or a transformation. Kaya, andito si Emperor. Kumbaga, para siyang, marami siyang natutunan eh. 909 angel numbers. Oh my gosh. So, marami siyang natutunan sa mga nangyari sa relationship niyo or sa connection niyo. Tapan natin kasi walang suot yung babae. 919. Oh my gosh. Sunod-sunod ah. So, ito na siya ngayon. Nag-evolve na siya into masculine or divine masculine. This is a romantic person. Knight of Cups. Gusto niya i-please ka.
Gusto niya i-offer yung pagmamahal niya sa'yo, yung pag-ibig niya. At sinasabi niya dito na kailangan ka niya, you are inspiring him to be a good person, a better person. Ikaw yung happiness niya. Kailangan ka niya. Yung talagang sinasabi dito, the Hermit. You are the light at the end of the tunnel. Ikaw yung star niya. And this is someone na nagsastruggle siya pag wala ka. Talagang feeling niya dito, marami na siyang napagdaanan sa buhay at ikaw yung gusto niya makasama. And I feel like iniisip niya yung long term na sa pagtanda niya, ay matanda kasi yung nasa picture So, pagtanda niya, gusto niya andyan ka or kasama ka niya. Kaya, this person is trying to win you back or to reconcile with you, to be with you. I see someone na, parang gusto niya i-ready talaga yung sarili niya. May mga obstacles din siya kaya siya merong armor. May mga obstacles siya sa buhay niya, pero there's also momentum. Okay. So, ito na nga, nagkaroon siya ng enlightenment, awakening. Tinitingnan niya sa ibang angulo yung sitwasyon. Meron siyang nare-realize dito na nagkamali siya, at magdadala siya ng blessing sa'yo, magdadala siya ng kasagutan, or nahanap din niya yung kasagutan or yung solusyon sa kung bakit nangyari, kung ano man yung mga hindi magandang nangyari sa connection nyo. So, Queen of Pentacles, this is someone who wants to nurture your relationship kasi masyado siyang naging self-focus. Okay, and naghihintay siya or gusto niya magkaroon ng moment para makapasok ulit sa buhay mo. Oh, I can see partnership. Andito yung kamay, oh. Ayan, mayroong isang kamay dito. Parang may tattoo yung kamay. parang yun sa akin. Anyway, so, gusto niya ikaw i-approach ulit, pero ang gusto niya mangyari is, ikaw mismo yung magsabi sa kanya na kailangan mo siya. Kasi nahihiya siya Parang natatakot siyang harapin ka dahil nga sa mga hindi magandang nangyari sa connection nyo. And this is someone who wants to take it to the next level. Kasi dito yung Hierophant. Parang energy na to ng marriage. And this is someone also na gusto kanyang alagaan. Parang energy ng babae or ng nanay na very nurturing. Ganun siya nagkikare sa'yo ngayon. So, gusto niya okay ka physically. Alam mo, may na-feel ako dito na namimiss ka niya. Namimiss ka niyang makita. Gusto ka niyang makita, makasama. At may nakita kong word na kiss. So, namimiss niya yung kiss mo. Okay. And then, grabe Nagulat ako dun. Namiss niya yung kiss mo. Okay. Also, this Ace of Pentacles is an offer of an upgrade or level up. Pwede din tong gift. Ayan, baka may gusto siyang i-gift. Or proposal. Parang hindi pa nasa level ng proposal. Although, dito yung energy ng wedding or marriage. Pero, pwede tong peace offering. Pwede tong apology. And yung apology niya is sincere naman sa nakikita ko. Tsaka, very practical. So, siguro, yeah, I feel like this person is working hard. Kasi practical yung energy Kasi gusto niya magdala ng pera or regalo na ibibigay sa'yo. Okay. Pero hinihintay ka niya. Hinihintay ka niya na sumang-ayon or hinihintay niya na tanggapin mo siya or papasukin mo siya ulit sa buhay mo. So, ibig sabihin, hindi siya kusa. Yeah, possible na hindi siya kusang lalapit sa'yo. Hintayin niya muna daw na ikaw yung magsabi sa kanya. Okay. So, clarify natin, bakit ba nag-hold on sa'yo itong taong to? Kasi yun yung overall energy na kahit hindi maganda yung mga nangyari sa relationship nyo, pero naisip niya na mag-hold on siya. Strength, inner strength. May mga problem siya sa buhay niya, challenges. Pero, ang nakita ko dito,
Ngayon, nahirapan man kayo sa sitwasyon nyo with this person kasi hindi kayo okay, you have broken up, or hindi kayo okay. Pero, this is someone na gagawin niya yung best niya talaga. Ayun. So, tinatry niya ikalma yung sarili niya. May something sa kanya. Bakit? Kasi nakita ko dito, kinakalma niya yung sarili niya eh. Nagsastruggle siya, pero sabi niya, kalma lang, kaya mo yan, parang ganon. Patiently waiting. Parang feeling niya, may iba kang in-entertain, at siya yung naghihintay. Yeah, naghihintay siya ng turn niya. Grabe ah. So, ikaw naman, tingnan natin kung ano meron dito. Yung nakita ko sa'yo, maraming nangyayari sa buhay mo. May transformation ka rin, and hindi ka nakagaya ng dati. You are creating your dream life. Parang, yung nakita ko sa'yo, breadwinner eh. So, you provide for your own needs, and also, you enjoy your life. Na parang energy ng bata, na di naman totally bata, but alam mo yung feeling na malaya ka? Parang ganun eh. Magaan yung pakiramdam mo. And also at the same time, may nakita din ako dito na parang ikaw yung gumagawa ng lahat. Kung nasanay ka na dati yung person mo, yung may ginagawa siyang favor sa'yo, ngayon wala na. So ikaw nagagawa ng lahat. Parang ganun. So possible kasi yan na kunyari sa bahay, let's say magkasama kayo dati sa bahay, and may mga chores na ginagawa niya para sa'yo. Ngayon, hindi na niya ginagawa para sa'yo. Ikaw na yung gumagawa. Kunyari, naglalaba kayo together. Kunyari lang. Or siya yung naglalaba. So, ngayon, wala nang gagawa nun. Ikaw na gagawa lahat. So, nahirapan ka dun. Pero, ito ha, strong ka. At alam mo, hindi mo siya kailangan. Kumbaga, naisip mo lang or naalala mo lang na it would be nice sana kung merong tutulong sa'yo sa ganitong aspect ng buhay mo. Ayan. And then, oh, okay. I get it. Kung bakit ganon. Kasi meron kang tinatry ayusin sa career mo. So, you're thinking na sana matulungan, sana may tumulong sa akin. So, naalala mo yung person na yun, gusto mo magpatulong sa kanya. Oh. So, also, kinakaya mo mag-isa, may bagong simula para sa'yo. And, actually, nakita ko dito, naisip mo siya, pero at the same time, iniwanan mo na siya eh. Tinalikuran mo na siya. May bago na yung landas mo. Okay, take it out, rest and experience. Yun kasi yung makikita ko dito eh. Yung iba sa inyo ay nag-travel or magta-travel or lalayo, ilipat ng bahay, magpapakalayo-layo na muna or permanently. Pero on the other hand, itong person na to ay still nag-hold on. King of Rods. Oh my gosh. Attracted siya sa'yo. Committed pa rin siya sa'yo, girl. Sabi ko na eh, nag-hold on. Alam mo, may nakita ko dito, this person will take action. At, kasi si King of Rods is an action taker, very charming na energy, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. At possible dito na meron siyang proposal for commitment or makikipag-usap siya sa'yo kasi gusto niya ibalik yung balance and stability and yung happiness. Kasi ang daming flowers dito. So this is also harmony and nurturing na energy, love. Tsaka may mga red na, ayan, may red na tali eh. So this is the bond na you shared together with this person. So, ibig sabihin, you've been intimate with this person, kaya meron kayong bond na ramdam niya yung bond sa inyong dalawa.
At mahalaga sa kanya to kasi sa nakita ko dito, gusto niya talagang magkaroon ng pag-uusap sa inyo. Ayan. Bigyan mo daw siya ng chance. Yun yung sinasabi dito. Three of Wands is also about waiting and travel. Okay, so merong LDR ulit. Wow, ang ganda ng cards. Oh my gosh. Ace of Cups, Ten of Cups, sunod-sunod. So, oh my gosh, this person will offer you love, commitment, happiness. Gusto kanyang i-date. Grabe. Oh, wow. Queen of Cups. Oh my gosh. King of Swords. Alam mo, meron kang ibang other person. Meron pang ibang person dito. Hindi lang siya yung admirer mo. May iba ka pang admirer. Dami, oh. Ayun, oh. King of Swords, King of Pentacles. Magician. Marami ka pang admirers. Hindi lang siya. Merong isa dito na nasasaktan. Okay, meron kang isang admirer dito na mukhang meron na siyang other partner pero gusto ka pa rin. Nangihinayang pa rin. Obsessed pa rin sa'yo eh. Parang grabe. Knight of Rods. Parang gusto kang gawing kabit. Sorry. Sinasabi ko lang yung nakikita ko dito. Merong obsession. Ayan oh, the devil, attachment. Nakakaloka. Okay. So, ilabas natin tong energies na to with the King of Rods na gustong pumasok sa buhay mo kasi namimiss ka niya. Okay, may nakita kong travel ulit. Gusto niya mag-travel. Okay. Alam mo, I feel like gusto mo pa rin tong taong to din. May mga memories kayo eh. So, Seven of Wands and the Knight of Pentacles. Parang gagawa siya ng paraan pero natatakot siya. Kaya mabagal yung movement niya. Knight of Pentacles energy. Nahirapan din siya kasi nga magkalayo kayo. Grabe. Oh, ayan oh, Chariot, travel. I feel like this person is stealthily entering your life. Surreptitiously. Alam mo yun, pasikreto. Nakakaloka. Okay. Also, sa Chariot kasi, meron kayong pagkakaiba na ugali, kaya itatry niya pa rin na ipaunawa sa'yo. Yun yung gusto niyang gawin, na kung ikaw ay nag-move on na, so gusto lang niya na ipaunawa sa'yo kung ano yung side niya or kung why he is acting the way he did or why he did what he did. Okay, alam niyo yung sinasabi ko guys. Knight of Swords, mabilis na energy. Nakakaloka. Five of Pentacles. Gusto niyang baguhin talaga to. Nahihirapan siya. Six of Swords. Parang sinasabi niya dito, I come in peace. Girl, I come in peace. Hindi ako makipag-away sa'yo. Pakinggan mo lang ako, promise. Pakinggan mo lang ako kasi nahihirapan na ako. Malungkot ako. Ganon. Pero hindi naman, yung pagkakasabi ko parang, parang galit eh. Pero, yeah, what I mean is, this person really wants to show you na nagkikare siya sa'yo. Okay? So, kung paanong paraan niya yun gagawin at kung ano yung sasabihin niya sa'yo, yun yung dapat mong malaman. Diba? Okay. So, I come in peace. Ganon. So, iniisip niya na yung hindi niya pag-move sa'yo, tsaka yung panlulokong ginawa niya ay mali. At gusto niyang i-heal justice and the temperance with the King of Cups. At nare-realize niya yan ngayon. Puno-puno siya ng frustration sa sarili niya ngayon na bakit ko ginawa yun. Ayan o, mahal ka niya, King of Cups.
Alam mo, pangarap ka niya. Pinapangarap ka niya. Tingnan mo yung mata niya, oh, para siyang na-hypnotize sa'yo, na gusto niyang ibigay sa'yo yung mundo, gusto niyang ibigay sa'yo yung pinaka-best niya. Although feeling niya hindi niya kaya, pero yun yung gusto niya mangyari. And since andito yung Divine Masculine, na-feel ko dito yung sincerity and yung confidence na kahit alam niya hindi siya perfect, pero confident siya sa sarili niya. Two of Pentacles, juggling. Okay. So, may ibang responsibilidad siya sa buhay. Kasi, merong boat dito, merong dagat. So, nag-iisip siya eh. Oh, tapan natin kasi walang suot. The Lovers. And this is a very passionate connection. Okay, the Lovers. Nine of Swords, Five of Wands. Three of Pentacles, the Devil. Okay. May na-feel ko ang energy ng ibang tao dito. So, parang nag-aalala siya na may iba ka. And may nakita din ako sa part din ng person mo na nagkaroon din ng other person, kaya nga kayo hindi okay eh. Kasi nagkaroon siya ng other person. Okay, pero i-clarify natin na ano na ba ngayon yung status nito person na to? Queen of Rods. So, meron siyang anak sa other person, karmic connection. Okay. May gusto pa rin sa kanya yung person na yon. Tinatakpan ko kasi walang suot eh. May energy ng bata. So, Page of Swords, Ace of Swords. Meron siyang realization eh. Okay, healing. Hinihin niya yung sarili niya tungkol dun sa karmic connection. Okay, that's card transformation. So, gusto niya i-heal yung sarili niya. And nakita ko dito eventually, merong transformation. Tatalikod siya. Okay, i-let go niya. Okay, I can see this person letting go of his options. Oh, wow. Ace of Cups. So, ito na yung energy. Wow. Andito ulit, oh. Magkatabi ulit sila. Ten of Cups, Ace of Cups. Alam mo, nakita ko dito, there's a reunion, reconnection. Queen of Cups. Mukhang magkakabalikan kayo nitong taong to. Ikaw to eh, Queen of Cups. Kanina lumabas na yung King of Cups. And yung question ko actually is connected to the outcome of the situation, which is showing me here na maganda yung outcome. So much love, overflowing love. There's also agreement, understanding, reconciliation. Merong rainbow. So, di ba, after the rain, lumalabas yung rainbow. So, tapos na yung bagyo. Lumalabas na yung rainbow. Okay, ano mga energies pa dito? Yung mga kailangan i-heal itong taong tong kadil mo. Shedding illusions. The first step is awareness. The second is acceptance. Reality, honesty, self-love. So, marami siyang natuklasan about sa mga tao sa paligid niya na hindi nakakabuti para sa kanya. Pati na rin sa sarili niya na nagkaroon siya ng illusions connected to unhealthy habits or situations na toxic, at natatauhan na siya, nasa reality na siya. This person may also be honest to you about kung ano yung nangyari sa kanya, ano nangyari sa inyo. Mas minamahal na niya yung sarili niya ngayon. May self-love na siya. Okay. Anything else? Positive change. Wow! Transform pain into strength and empower yourself. Oh my gosh!
So, this is a new beginning and a journey. Para tong the Fool na card, di ba? Na nasa itaas siya, na nasa cliff siya. Ascend, evolution, free. Oh my goodness. So this person is really evolving, ascending, improving himself. Nafe-feel niya yung sense of freedom. Ayan. Grabe. Ang ganda. Okay. Sa'yo, ano naman ang energies connected sa'yo? No boundaries. Difficult to establish healthy respect. Take care to ensure your needs are met. Respect, self-care, limits. So, kung dati, medyo nautukan itong taang to, ngayon may mga boundaries ka na. Ayan, dati walang boundaries or, yeah, nautukan nga niya. Ngayon, ito na, may respect na, may self-care na, at may limits. So, that is actually a healthy connection. Yung merong respect, self-care, merong limits. Kasi, you can keep the relationship while at the same time assured ka na nagkakaunawaan kayo. Ayan. Yung iba sa inyo, ito pa lang yung kailangan yung gawin in case na tanggapin nyo ulit sa buhay nyo itong taong to. Kailangan nyo magkaroon ng limits, mag-set ng boundaries, pag-usapan nyo kung, you know, kailangan nyo maging transparent sa kung anong klase ng relationship ang gusto nyo. Kailangan pag-usapan nyo. Avoidance. It's key to see the need to avoid discomfort but also to overcome it and thrive. Confrontation, progress. Okay. So, merong isa ang iwas eh. So, kailangan yung magkaroon ng confrontation or ng pag-uusap para magkaroon ng progress, para umusad yung connection nyo. Tingnan natin ano pa mga energies connected dito. Yung sa current. Ibang-iba kasi yung energy ngayon eh, ngayong 2025. So may mga changes talaga. Look inside yourself, examine what is causing you to feel this way. May mga trigger kasi. So, you trigger each other, kaya kayo nagagalit sa isa't isa. Pero ang totoo niyan, hindi ka galit sa taong yon. Nagagalit ka kasi merong natitrigger sa'yo. Posible yan past trauma, childhood wounds. So, kailangan mo daw i-examine. Ano ba? Anong klaseng trauma ba? Bakit ako nagagalit? Anong dahilan? Kasi minsan masyado ka nang busy sa buhay. Hindi mo na check yung sarili mo. So, kaya kailangan look inside yourself. Okay? Para ma-heal yung situation. Yung sa person mo, ganun din. Natitrigger mo siya. Natitrigger siya, nagagalit siya. Ang totoo niyan, hindi siya galit sa'yo. But merong something na nangyari sa kanya dati, childhood trauma, past life trauma. Yung trauma na yon ang dahilan kung bakit siya nagagalit. Kasi nararamdaman niya yung sakit, yung bigat, dahil sa trauma. Hindi dahil galit siya sa'yo. Ayan. Yung trigger kasi, very common yan, lalo na sa mga soulmate connection, twin flame connection. Kasi, the reason kung bakit natitrigger nyo yung isa't isa, para, oh my gosh, 33 angel numbers. At bigla lang ako napatingin sa screen. Grabe! It's a confirmation, guys. Ayan, yung about sa trigger na pag-uusapan dito ngayon. So, yun na I was saying na, pag kasi, soulmate twin flame kayo, natitrigger kayo, you fix yourself, you improve yourself, you become a better person. Dahil sa partner mo, sa twin flame mo, or sa soulmate mo. Tinutulungan nyo isa't isa. Okay. Next one. By the way, ang ganda nito. May heart tsaka white wings. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith.
tapos na yung past eh. Kailangan nang i-release. Ibig sabihin, wag nang pabalik-balik doon. Okay? Kaya, i-release na siya. Yung unang angel number natin kanina is 999, release. Endings are new beginnings in disguise. So, kung nagtapos yung connection nyo, dahil kung bakit kayo nagtapos is dahil papasok yung bagong simula. Minsan kasi guys, yung paghihiwalay, merong couple, di ba, naghiwalay. Akala mo naghiwalay sila, wala na yon. Minsan, kaya nangyayari yung paghihiwalay kasi kailangan pumasok yung bagong simula. Kaya nagtataka ka minsan bakit naghiwalay na tapos nagkaayos pa or nagkabalikan pa, di ba? Di ba? Maraming ganyan, di ba? Ayan. Although hindi lahat ha. So, take it how it resonates. Hindi ko sinasabi na balikan niyo pa yung toxic na ex nyo. Di ba? So, you have to be realistic. Okay? If you resonate, you know what I am saying. Hindi ko sinasabi na wala akong kinukonsente dito na relationship na hindi para sa'yo. Okay? Sinabi ko lang yon kasi yun yung nakita kong mensahe dito eh, na tapos na yung past. I-release mo na yon at embrace mo yung bagong posibilidad. A new path is now available to you. Follow it with faith. So, may bagong landas na daw na nagbukas ngayon. Kaya, yun na. Follow mo yun. Follow it with faith. Have faith. Habang nasa bagong landas ka. Grabe. So nice. Okay. So, kuha tayo ng mensahe galing sa person mo. Ano bang gusto niyang sabihin sa'yo? Tingnan natin. Nandito yung childhood trauma, oh. Tingnan natin. Anong gustong sabihin ng person mo? Anong gustong sabihin ng person mo sa'yo ngayon? Ito. I need you to make the first move. So, na-awkward siya eh. Gusto niyang lumapit sa'yo, mag-reach out, pero parang awkward. Ganun yung pakiramdam niya. Please help me, I need it. Parang na-realize niya na kailangan ka niya talaga. Kailangan niyang connect sa'yo or makipagkita sa'yo face-to-face or makipag-usap sa'yo. Aquarius. Oh, this can be in the birth chart of your person, kahit hindi sun sign, kahit moon, rising, Venus. Okay, although this can be any sign guys ha, lumabas lang tong energy. And by the way, is Aquarius season pala ngayon, kaya happy birthday kung kayo ay Aquarius, happy birthday sa inyo. Comment nyo kailan ang birthday nyo. Ayan. Okay, so I know I mess up. Ayan. Yeah, kaya na awkward siya eh. Kasi alam niya na nagkamali siya. So, parang nagkukunyari siya na wala siyang kasalanan. Pero ang totoo niya ay alam niya na nagkamali siya. I need more time. Oh my gosh. Bakit na-feel ko dito sa taong to na parang on the verge of making a move towards you. Parang magbaback out. Parang magbaback out yung na-feel ko dito. Ayan, dahil sa na-awkward, natatakot, nahihiya. People don't believe in me. Ayun, parang meron siyang negative notion na baka, ano mo yun, parang inisip niya baka hindi mag-workout. Ayan, meron ganun eh. So, yeah, yun lang yung kailangan ayusin itong person na to. Yung pag-iisip. Kailangan positive siya mag-isip. We are healing and learning with all of this. Natututo naman. Okay? At nag-heal din naman siya. Keep going. Ayun. I need your time and commitment. Gusto niya ng assurance. Ayaw niya mapahiya. So, bago siya mag-approach sa'yo, hinihintay niya yung assurance na tatanggapin mo ba ako? Hindi mo ba ako ipapahiya? Okay, which is parang awkward nga kasi kung siya yung magsasorry sa'yo, bakit pa siya manghihingi ng assurance? Diba? Parang ganun. Parang unfair sa'yo pag ganun. Okay, pero tingnan ko, ano naman yung message mo sa kanya? Okay. Ano naman yung message ni feminine kay masculine? Oh my gosh, I don't believe you. Kasi, yun din yung iniisip niya eh. Ito iniisip niya, oh, people don't believe me.
So, napoproject niya sa'yo na ito, I don't believe you. Parang mini-mirror mo siya kung ano yung nasisense mo sa kanya, sa energy niya. Yun na din yung nangyayari. Kaya kailangan talaga ng more positivity dito. Let's fix things. Okay, so, nahihirapan ka maniwala, pero andun yung kagustuhan mo na ayusin or pag-usapan yung mga bagay-bagay. Okay, one more. Ano pang gustong sabihin mo kay masculine? Love me. Oh my gosh. So, gusto mong mahalin ka niya. I feel betrayed. Oh, okay. Parang gusto mong marinig yung apology niya kasi na-feel mo na nabetray ka niya. So, ramdam ko dito yung struggle mo na nabetray ka, wala man lang nag-sorry sa'yo. Alam mo yung ganun? Which is, hindi madali, syempre. Hindi madali yung pinagdaanan mo dito. Open your mind. Okay, baka kasi tingin mo dito sa taong to ay masyadong sarado yung isip. Merong I love you unconditionally. We have a deep level of connection. So, tunay na mahal mo siya. So, ibig sabihin, kahit parang ayaw mo na, tumalikod ka na. Ayun o, tumalikod ka na eh. Yung iba nga sa inyo ay magpapakalayo-layo na talaga. Magta-travel, okay? Ayaw mo na, pero I love you unconditionally. Mahal mo pa rin siya. You have a deep level of connection. Hindi mo maitatanggi yung connection. Yung soul connection sa inyong dalawa. Anong advice? Okay, advice para sa'yo. At para sa person mo. So we have contentment. You can learn to rest in what you already have and already are. Suddenly you remember, I'm right here resting in God. Kontento ka na kung ano meron ka. At kay God ka lang talaga nagre-rely. So, parang sasabi mo to, andyan ka man o wala, andyan man siya o wala, babalik man siya sa'yo o hindi, okay ka na, masaya ka na sa kung anong meron ka ngayon, sa mga na-achieve mo sa buhay mo. This is also the energy of abundance. Ayan, tingnan mo yung mga dahon-dahon, yung mga red na flowers. Wow. And then, sa person mo naman, wow, empowerment. Grabe! May empowerment siya. This is a very positive card. Yeah, kaya merong emperor eh. Dito yung divine emperor sa reading natin, di ba? When you ask the divine to take over, you get pulled into your own authentic power. It's a force of inner love that wants your wholeness and magnificence. Unfold my true and radiant self, dear Lord. Grabe! So, this person is empowered. Sabi ko kanina na feel ko na this is a leader, yung taong kadil mo. This is someone who really knows what he wants and he will do everything para makuha niya kung ano yung gusto niya na mangyari sa buhay niya, kung ano yung gusto niya i-manifest sa life niya. Grabe. So, i-claim nyo to guys. Claim empowerment para sa person mo at para sa iyo na rin. And i-claim nyo na din yung contentment. Ayan. Okay, guys. That's all for our love message for today. Thank you for watching. Please like, comment, subscribe, and hit the notification bell. Comment nyo kung nagustuhan nyo ba. Kung nag-resonate kayo at kailangan nyo ng more information, you can book a private reading. Message lang kayo sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Nasa description box po yung contact details. Check out my Instagram if you want to start your crystals journey. May mga crystals, marami at iba-iba, tutulong sa'yo to improve your luck, to attract money, love, wealth, prosperity, abundance, iba-iba ng benefits. So you can check out my Instagram para kayo na pumili kung anong crystal yung gusto nyo or yung kailangan nyo. And also po-follow ng Instagram ko kasi kailangan ko yung support nyo guys. Ayan. Thank you, Earth Angels! I love you guys. I'll see you again soon. Have a good day or night. God bless you all and stay safe. Bye!